Wala akong matututunan sa mga Pilipino. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ng napakalamig at mayabang na parang isang matalim na sibat na tumama sa solemne at maringal na espasyo ng Philippine International Convention Center sa Maynila. Kaagad na napatingin ang libu-libong mata sa babaeng bagong bigkas ng mga salita, isang bilyonaryong Amerikana na kabilang sa pinakamakapangyarihan sa mundo. Siya ang tinaguriang reyna ng Wall Street. Bumaba siya mula sa isang itim at makintab na Rolls-Royce Phantom at sinundan ng isang convoy ng mga supercars Bentley, Cadillac Escalade, Lexus Armored. Ang mga lens ng kamera ay kumikislap ng matindi habang nagsisiksikan ang internasyonal na media upang kunan ang bawat sandali. Sa kanyang yaman na higit sa 60 bilyong US, isa siya sa top 10 na pinakamakapangyarihang babae sa planeta. Nagawa niyang manginig ang mga dambuhalang korporasyon at nagawa niyang gawing pawn ang mga kalaban sa brutal na larangan ng pananalapi. Ang pangalan niya ay Alexandra Morgan, ang babaeng tinawag ng Western media na The Ice Queen, ang reyna ng yelo. Sa edad na 52, ni minsan ay hindi pa siya umiyak sa anumang kabiguan o pinsala. Sa kanyang diksyonaryo, 2 salita lamang ang umiiral, panalo at kapangyarihan, at ngayong araw, sa gitna ng Maynila, prangka niyang binitawan ang mga salitang nagpakulo ng dugo. Ano ang maituturo sa akin ng isang bansang mayroon lang ay mga mangkok ng kanin at mga simpleng ngiti ng probinsiya? Huminto ang lahat, at maririnig ang bulong-bulungan ng galit mula sa mga upuan sa ibaba. Maraming delegado ang nakakunot ang noo, at maraming mukha ang namula sa galit. Agad na nag-publish ang media ng mga nagbabagang headline. Bilyonaryong Amerikana, minamaliit ang Pilipinas sa internasyonal na kumperensya. Nagliyab ang social media. Milyon-milyong galit na komento ang pumuna. Maraming tao ang hindi makapaniwalang ang isang negosyante na kasing laki niya ay magbibitaw ng ganoong nakakasakit na pahayag. Ngunit si Alexandra Morgan ay nanatili roon, nakakrus ang mga binti, ang kanyang asul na mga mata ay nakatitig ng diretsyo na tila hinahamon ang buong auditorium. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isa lamang destinasyon sa listahan ng mga lugar na kailangan niyang puntahan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang isip, ang maliliit na bansa ay walang mayaalay na anumang karapat-dapat pag-aralan, ngunit hindi niya alam na ang siyam na mayabang na salitang iyon ang magiging mitsa para sa isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buong buhay. Pagkatapos ng mabilis na pagpupulong, ang tagapamahala ng kumperensya ay naglabas ng isang mapangahas na desisyon. Kung naniniwala kayong walang maituturo ang Pilipinas, sumama kayo sa amin upang makita ninyo mismo, upang matikman ninyo ang tinatawag naming tunay na halaga. Ngumiti si Alexandra ng malamig, ang kanyang ngiti ay puno ng paghamak. Sige, ipakita ninyo sa akin ang milagro ng Pilipinas na ipinagmamalaki ninyo. Kinahapunan, umalis ang kanyang convoy mula sa sentro ng lungsod. Ang maingay na Maynila ay naiwan sa likod, nagbigay daan sa tahimik na mga daanan ng probinsiya. Nakaupo siya sa kanyang marangyang Rolls-Royce. Ang kanyang yelong mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa harap niya, umaabot ang mga luntiang palayan, at ang mga simpleng bahay na may yero o sementong bubong ay nakikita sa likod ng mga puno ng niyog. Ang bawat patak ng pawis ay kumikinang sa mukha ng mga magsasaka na nakayuko sa init ng araw. Ang tanawin ay kabaligtaran ng marangyang mundo kung saan siya sanay ang mga skyscrapers ng Manhattan at ang $1,000,000 na mga party sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Tumawa siya ng may pagmamaliit. Ito ba ang iniisip nilang makakaantig sa akin? Hindi niya alam na pagkatapos ng ilang oras, sa simpleng lupang ito, ang kanyang nagyayelong puso ay gigisingin ng isang bagay na tila pinakamaliit, isang mangkok ng mainit na kanin. Huminto ang convoy sa harap ng isang maliit na bahay, ang dingding ay simpleng kahoy at semento, ang bubong ay kupas na sa tagal. Lumabas ang pamilya ng magsasaka. Payat ang kanilang pangangatawan, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa mabait na ngiti. Yumukod ang lalaki. Ang kanyang boses ay simpleng-simple. Inaanyayahan po namin kayong kumain ng hapunan kasama ang aming pamilya. Bumaba si Alexandra, ang kanyang libu-libong dolyar na sapatos ay dumampi sa lupa, nag-iwan ng marka sa maputik na lupain. Umupo siya sa isang lumang banig.
Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng panunuya. Sa mesa ay may isang palayok ng umuusok na kanin, ilang plato ng ginisang gulay na luntian, at isang mangkok ng adobo o isdang tuyo. Walang mamahaling alak, walang masasalimuot na pagkain, walang ginintuang hapagkainan iyon lamang. Mahinang tumawa si Alexandra, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, Ito ang ipinagmamalaki ninyo? Ang may-ari ng bahay ay magiliw na naglagay ng isang mangkok ng puting kanin sa harap niya. Ang mga butil ng kanin ay buong buo, malagkit, at mabango simple ngunit dalisay. Hinawakan ni Alexandra ang kanyang kubyertos, at nang aayaw na sana siya, biglang may isang maliit na kamay ang naglagay ng isa pang mangkok ng kanin sa harap niya. Ito ay isang batang lalaki, ang bunsong anak ng pamilya. Ang kanyang ngiti ay inosente, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang kalangitan ng probinsiya. Sinabi ng bata nang walang bahid ng hiya, "Kain po kayo, inay. Akin na lang po ang sa akin bukas." Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Natigilan si Alexandra. Sa malinaw na mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na napakaiba, isang katapatan na hindi kayang bilhin ng pera. Tiningnan niya ang mangkok ng kanin. Ang puting usok ay umaakyat. Ang malambot na bango ay lumusot sa bawat bitak ng kanyang nagyayelong puso. Isang kakaibang damdamin ang umagos. Ang damdamin na sa loob ng ilang dekada ay hindi na niya naramdaman. Nangilid ang kanyang luha, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay isang patak ng luha ang gumulong sa mukha ng reyna ng Wall Street. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng higit sa 30 taon sa brutal na mundo ng pananalapi, si Alexandra Morgan, ang babaeng hindi kailanman umiyak, ay lumuha. Tiningnan niya ang bata at ang inosenteng ngiti, at muli siyang tumingin sa mangkok ng puting kanin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng marangyang party, ang mga mamahaling champagne, ang mga bilyong dolyar na kontrata, ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang simpleng init ng isang mangkok ng kanin ng Pilipinas. Isang pagkalumbay ang umakyat sa kanyang lalamunan. Naalala ni Alexandra ang kanyang malalayong pagkabata sa mahirap na probinsiya ng Kentucky noong nakaupo siya sa maliit na kusina, kumakain ng mga tuyong hiwa ng tinapay na may kaunting sabaw. Noon, madalas sabihin ng kanyang ama, "Anak, ang pera ay makakabili ng maraming bagay, ngunit hindi kailanman mabibili ang pagmamalasakit." Sa loob ng maraming taon, sa gitna ng pag-ikot ng kapangyarihan at kita, nakalimutan niya iyon. Ngunit ngayon, sa isang maliit na bahay sa Pilipinas, ang payo na iyon ay umalingaw-ngaw muli sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang labi. Bumulong siya, "Panginoon, nagkamali ako." Naging tahimik ang paligid. Ang magsasaka, ang bata, at ang buong entourage ay natigilan. Walang sino man ang makapaniwalang ang makapangyarihang babaeng iyon ay iiyak dahil lamang sa isang simpleng mangkok ng kanin. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa loob ng maliit na bahay na may yero na bubong, ang ilaw ng gasera ay naglabas ng isang mainit na kulay dilaw na liwanag na nagpapakita ng mga kunot sa mukha ng magsasaka at ang malinaw na mga mata ng bata na nagbigay ng kanyang kanin sa makapangyarihang bisita mula sa kabilang panig ng mundo. Ang kapaligiran ay tahimik na halos hindi humihinga ang lahat. Walang sinuman ang nag-akalang ang babaeng nagpabagsak sa mga dambuhala ng pananalapi, ang tinaguriang reyna ng Wall Street na malupit at malamig, ay nakaupo ngayon, nakayuko, nanginginig ng bahagya ang balikat. Ang mga luha ay tahimik na bumabagsak dahil lamang sa isang simpleng mangkok ng kanin. Sinubukan ni Alexandra na pigilin ang kanyang sarili ngunit walang silbi. Ang lahat ng mga layer ng pagiging malamig at pagmamataas na itinayo niya sa loob ng ilang dekada ay unti-unting nagkakabitak. Ang unang patak ng luha ay bumagsak at pagkatapos ang pangalawa, ang pangatlo na parang isang tahimik na ulan na naglilinis sa puso na masyado ng matagal na tuyo. Ang mga tao sa paligid ay natigilan. Ang entourage ng mga assistant na sanay na makita siyang pumirma ng bilyong-bilyong kontrata sa isang malamig na tango ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang isang taong kasing kapangyarihan na kinatatakutan ng buong Wall Street ay nanginginig ngayon sa harap ng pagmamalasakit ng isang simpleng batang Pilipino. Itinaas niya ang mangkok ng kanin, ang mga kamay na minsang humawak sa kapalaran ng mga dambuhalang korporasyon,
na pumirma ng mga kontrata na nagpabago sa stock market ay nanginginig ngayon na parang kamay ng isang bata. Inilagay niya ang isang kutsara ng kanin sa kanyang bibig. Ang matamis at banayad na lasa ng bigas ay kumalat sa kanyang bibig. Ang malagkit at mabangong amoy ay pumuno sa bawat pandama. Hindi ito ang masarap na lasa ng mga marangyang pagkain sa mga party na dinaluhan niya. Nagdala ito ng ibang lasa. Ang lasa ng pawis, ng hirap, ng puso ng tao, isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, ang mga alaala ng kanyang malalayong pagkabata sa mahirap na probinsiya ng Kentucky ay bumalik. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Nakaupo sa maliit na kusina kasama ang kanyang ina, kumakain ng matigas na hiwa ng tinapay, isinasawsaw sa kaunting sabaw. Ang kanyang ama ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay malumanay. Kailangan mong mabuhay ng may dignidad, anak. Ang pera ay makakabili ng maraming bagay, ngunit hindi kailanman mabibili ang pagmamalasakit. Inklo. Noon, naniwala siya at itinatake iyon, ngunit ang mga taon ng pag-ikot sa brutal na Wall Street ay nagpabura nito. Ang bilyong-bilyong transaksyon, ang walang patlang na pagtanggal ng mga kalaban, ang mga kontrata na nagpayaman sa sarili, ngunit nag-alis ng libu-libong trabaho mula sa iba. Lahat ng ito ay nagpabago sa kanyang puso sa yelo. Upang mabuhay, napilitan siyang isuot ang baluti ng pagiging malamig at nagtagumpay siya. Ngunit ang tagumpay na iyon ay binayaran ng hindi nakikitang pagkawala ang init sa kaluluwa. Ngayon, sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila, ang salita ng kanyang ama noong nakaraan ay tila umalingaw-ngaw muli. Isang mahirap na batang lalaki na may hawak na mainit na mangkok ng kanin ang nagpaalala sa kanya na ang mundo ay hindi lamang sinusukat sa pera, sa kapangyarihan, kundi sa pagbabahagi. Nanginginig ang kanyang labi. Tumingin siya ng diretso sa bata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit? Bakit mo ibinigay sa akin ang kanin, gayong ikaw mismo ay nagugutom? Tumingala ang bata, ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang ngiti ay malumanay. Dito po, tinuruan kami na magbahagi. Inay, baka kakaunti lang po ang kanin pero hinding-hindi mauubos ang puso ng Pilipino. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyo na tumama ng diretso sa puso ni Alexandra. Naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib na parang may nabasag sa loob. Sa kanyang isip, ang malalaking numero, ang mga talahanayan ng kita, ang mga graph ng stock market na dati ay lahat sa kanya ay biglang naging walang kabuluhan. Sa halip, lumitaw ang imahe ng isang mahirap na pamilya, ngunit handa pa ring magbahagi ng kanilang kanin sa isang estranghero. Bigla niyang naintindihan na ang tunay na lakas ng tao ay hindi kapangyarihan o pera, kundi ang kakayahang magbahagi. Umiyak siya ng humahagulgol. Ang kanyang mainit na luha ay bumagsak sa puting mangkok ng kanin na humalo sa malagkit at mabangong butil ng bigas. Ang magsasaka at ang bata ay nalito, hindi maunawaan kung bakit ang makapangyarihang bisita ay labis na naantig. Ang buong entourage ay nakatayo ng tahimik, hindi nangangahas na lumapit. Hindi pa nila nakita ang imahe na ito kailanman. Isang ganap na ibang Alexandra Morgan marupok, mahina at puno ng pagkatao. Pinunasan ni Alexandra ang kanyang mga luha, tumingala, ang kanyang mga mata ay mapula. Tumingin siya ng diretso sa may-ari ng bahay, ang kanyang boses ay nanginginig. Nabuhay ako ng mahigit kalahati ng aking buhay. Iniisip na ang lakas ay nasa kapangyarihan at yaman. Ngunit isang mangkok lamang ng kanin dito ang nagpamulat sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagmamalasakit. Ngumiti ng malumanay ang magsasaka, hindi nagsalita, tumango lamang ng bahagya. Muli itinulak ng bata ang mangkok ng kanin patungo sa kanya. Ang kanyang boses ay malinaw, kain po kayo, inay. Masarap po ang mainit na kanin. Ngumiti siya, isang nanginginig ngunit puno ng pagkataong ngiti, isang ngiti na hindi pa nakita ng mundo ng pananalapi. Sa labas, lumulubog ang araw, na nagkulay ginto sa buong palayan. Ang tunog ng mga kuliglig ay malumanay, ang hangin ay dumadaloy sa mga puno ng saging, lahat ay parang isang banayad na tugtugin para sa nakatakdang sandaling ito. Ang balita mula sa mga reporter na sumama sa entourage,
ay nagsimulang kumalat, bilyonaryong Amerikana. Umiyak sa bahay ng magsasakang Pilipino. Ang buong mundo ay nagulat, ngunit sa loob ng maliit na bahay, ang lahat ay tahimik. Yumuko si Alexandra, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay luhaan. Bumulong siya na tila para lamang sa kanyang sarili. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang malamig na reyna ng Wall Street. Isa lamang siyang ordinaryong tao na ginising ng simpleng pagmamalasakit ng isang batang Pilipino. Ang imahe na iyon ay hinding-hindi aalis sa alaala ng mga naroroon. At para kay Alexandra, iyon ay isang pagbabago, ang unang sandali sa isang paglalakbay na hindi niya alam na yayanig sa buong mundo pagkatapos nito. Bumaba ang gabi, ang Maynila ay tahimik sa isang malambot na dilim. Ang buwan ay nakasabit sa itaas, nagliliwanag ng pilak sa maliit na daanan ng nayon kung saan ang mga puno ng niyog ay humahampas sa hangin at ang tunog ng mga kuliglig ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa loob ng simpleng bahay na gawa sa kahoy, ang gasera ay sumasayaw pa rin, naglalabas ng isang mahinang gintong liwanag na sapat upang painitin ang maliit na kusina. Nakaupo si Alexandra doon ng tahimik, ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa pag-iyak. Hindi pa siya nakakabawi mula sa sandali nang ibigay ng bata ang kanyang kanin. Ang damdamin na iyon ay hindi madaling mawala. Ito ay kumapit sa kanya, pumulupot sa kanyang isip na parang isang malalim na marka na hindi mabubura. Ang bawat kutsara ng kanin ay may lasa pa rin sa kanyang dila, ngunit higit sa lahat, ang alaala ng pagmamalasakit na iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa puso na matagal nang alam ang lamig lamang ng kapangyarihan. Tahimik na inayos ng magsasaka at ng kanyang asawa ang hapagkainan. Hindi sila nagmamadali, hindi sila nag-iinarte, hindi sila nagtatangkang mapalapit sa mayamang bisita. Ang lahat ay simple, natural na parang paghinga. Ang bata, pagkatapos kumain ng kaunting natira, ay masayang tumakbo palabas upang maglaro sa maliit na aso. Ang kanyang inosenteng tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Pinanood ni Alexandra ang bata at biglang lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maalala kung kailan huli siyang ngumiti. Nang ganoon ka-natural, marahil ay 30 taon na ang nakalipas nang nakaupo pa siya sa kahoy na hagdanan ng kanilang lumang bahay sa Kentucky, tumatawa ng malakas kasama ang mga bata sa kapitbahayan. Pagkatapos, mula nang pumasok siya sa larangan ng pananalapi, ang ngiti na iyon ay naglaho, napalitan ng malamig na tingin. Ang kanyang assistant ay tahimik na lumapit, bumulong. "Madam, gabi na po. Dapat na tayong bumalik sa hotel para maghanda para bukas." Humarap si Alexandra. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa karaniwang seryosong hitsura. Tumahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay biglang nagsabi, "Hindi, mananatili ako rito ngayong gabi." Natigilan ang assistant at ang mga bodyguard sa likod ay nagulat din, hindi pa nila siya narinig na magbigay ng ganoong biglaang desisyon. Manatili sa bahay ng isang mahirap na magsasaka sa isang kakaibang nayon? Iyon ay ganap na salungat sa lahat ng pamantayan, ng kaligtasan at kaginhawaan na palagi niyang sinusunod. Ngunit ang mga mata ni Alexandra ay matatag. "Kailangan kong manatili. Gusto kong mas maintindihan. Kailangan kong malaman kung bakit ang isang mangkok ng kanin ay nagpaiyak sa akin." Ang kanyang boses ay mababa, nanginginig sa dulo ng pangungusap. Sinubukan ng assistant na tumutol, ngunit ang nagyayelong tingin na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Walang nagawa ang entourage kundi ang tanggapin. Ang may-ari ng bahay ay nagulat sa desisyon, ngunit ngumiti pa rin ng malumanay. "Kung hindi ninyo mamasamain ang aming simpleng tirahan, ikinagagalak namin." Pagkatapos, naglinis siya ng isang maliit na silid, naglatag ng isang lumang banig, at nag-ayos ng ilang kupas na unan. Pumasok si Alexandra, inilagay ang kanyang kamay sa magaspang na dingding na kahoy. Ang silid ay napakasimple na halos walang laman, may amoy lamang ng dayami at lupa. Umupo siya sa banig, tahimik, at biglang umagos sa kanyang puso ang isang kakaibang damdamin, kapayapaan. Sa gabing iyon sa Maynila, sa loob ng silid, hindi siya makatulog. Ang tunog ng mga insekto sa labas, ang tahimik na tahol ng aso sa malayo, ang pag-ihip ng hangin sa bubong, lahat ay humalo upang maging isang tunog na nagpalibot sa kanyang isip. Ang mga imahe ay sunod-sunod na pumasok. Ang batang nagbigay ng kanin, ang malinaw na mga mata,
ang simpleng kasabihan na parang isang pilosopiya ng buhay. Kanin ay maaring kakaunti, ngunit ang pagmamalasakit ay hinding-hindi mauubos. Tinakpan ni Alexandra ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, bumulong sa sarili. Masyado na ba akong napalayo? Sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko kung sino ako. Naalala niya ang kanyang mga taon ng pagsisimula, ang bawat hirap upang makamit ang isang pagkakataon. Noon, naniwala siyang kung hindi siya magiging malamig, siya ay dudurugin. Kaya't natuto siyang tanggalin ang habag, natuto siyang gawing bakal ang kanyang puso. Nagtagumpay siya, ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi na matamis ngayon. Nag-iwan lamang ito ng isang walang hanggang kawalan. Isang mahinang tunog ng mga yapak ang narinig sa labas ng pinto. Ang bata, pumasok siya ng nahihiya, may dalang manipis na kumot. Ginawin po kayo? Kumot ko po ito, gamitin ninyo na lang po. Natigilan si Alexandra, tiningnan niya ang payat na bata. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Isang mahirap na bata na marahil ang kumot ay sapat lamang upang painitin ang kanyang maliit na katawan sa malamig na gabi, ngunit handa pa ring ibigay sa isang estranghero. Nanginginig siyang kinuha iyon, hindi makapagsalita. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang dekada, natulog si Alexandra sa isang lumang banig, nakabalot sa manipis na kumot ng isang mahirap na batang lalaki. Ngunit, kakaiba, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang loob kaysa kailanman. Ang mga panaginip ay bumalik mga panaginip tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa bahay na kahoy sa Kentucky, tungkol sa mga araw na niyayakap pa siya ng kanyang ama at naririnig ang pagkanta ng kanyang ina. Ang mga luha ay tumulo kahit sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa siwang ng pinto, nagising si Alexandra. Lumabas siya, huminga ng malalim ng amoy ng bagong ani, amoy ng lupa, amoy ng mga bulaklak. Ang bata ay gising na ng maaga, tinutulungan ang kanyang ama na maglinis ng bakuran. Ang malinaw na tawa ay umalingaw-ngaw. Ang ina ay nagluluto, ang asul na usok ay umaakyat. Tahimik na tumayo si Alexandra, isang pakiramdam na kakaiba ngunit pamilyar ang umakyat sa kanyang puso. Ito ang tunay na buhay. Lumapit ang assistant, may dalang telepono, daan-daang mensahe, libo-libong email, ang mundo ay nagkakagulo. Lahat ng malalaking pahayagan ay may headline, ang reyna ng Wall Street umiyak dahil sa isang mangkok ng kanin ng Pilipinas. Ang mga larawan niya na nakayuko, ang kanyang mga luha ay kumalat sa buong social media. Ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na reaksyon. Tiningnan ni Alexandra ang screen. Ang kanyang puso ay puno ng kahihiyan at pagmamataas. Alam niya na mula sa sandaling iyon kahapon, hindi na siya ang dating tao. Nagsimula na ang pagbabago at hindi na ito mapipigilan. Humarap siya sa magsasaka. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Natutunan ko ang isang bagay na nakalimutan ko sa buong buhay ko. Ang kayamanan ay hindi makapagpapalusog ng kaluluwa. Tanging ang pagmamalasakit lamang ang makakagawa niyan. Ngumiti ang magsasaka, hindi nagsalita, nagpatuloy lamang sa pagluluto. Tumakbo ang bata at hinawakan ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mahigpit na hinawakan ni Alexandra ang maliit na kamay, nararamdaman ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang dugo. Dati inisip niyang ang kapangyarihan ay nasa Wall Street, sa mga skyscrapers. Ngunit ngayon, natanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang tunawin ang isang nagyayelong puso sa pamamagitan lamang ng isang simpleng mangkok ng kanin. Ang gabing iyon ay ang pagbabago. At ngayong umaga, alam ni Alexandra Morgan na hindi na siya ang dating babae. Noong umagang iyon, nagising ang Maynila sa isang kakaibang kapaligiran. Ang balita tungkol kay Alexandra Morgan, ang reyna ng Wall Street na umiyak sa bahay ng isang magsasakang Pilipino, ay kumalat sa lahat ng pahayagan mula sa New York Times hanggang Financial Times, mula sa NHK in Japan hanggang Frankfurter Allgemeine in Germany. Ang malalaking pahayagan ay nag-unahan sa headline. Isang mangkok ng kanin ng Pilipinas, yumanig sa Wall Street. Bilyonaryong Amerikana, umiyak dahil sa pagmamalasakit ng Pilipinas. Nagyuko ang kapangyarihan sa harap ng kasimplehan. Niyanig ang social media, milyon-milyong pagbabahagi, milyon-milyong komento, karamihan ay nagpapahayag ng pagkaantig
at maging pagkamangha sa pangyayaring wala pang nakita. Habang maingay ang buong mundo, tahimik pa ring nakaupo si Alexandra sa maliit na bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na usok na umaakyat mula sa kalan. Hindi siya nag-alala tungkol sa mga kamera. Hindi niya inisip ang bilyong-bilyong USD na gumagalaw dahil sa mga balita. Ang tanging gumugulo sa kanya ay ang puting mangkok ng kanin at ang inosenteng mga mata ng bata. Ang kasabihang, kanin ay maaaring kakaunti, ngunit ang pagmamalasakit ay hinding-hindi mauubos, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang walang katapusang awit. Bandang 9 ng umaga, dumating muli ang convoy upang sunduin siya pabalik sa Philippine International Convention Center. Ang daan pabalik ay tila mas maikli, ngunit mabigat ang kanyang loob. Alam ni Alexandra na kapag pumasok siya sa auditorium, kailangan niyang harapin ang libu-libong mapanuring mata at kailangan niyang sagutin ang kanyang mayabang na sinabi noong nakaraang gabi. Ngunit kaiba sa dati, wala na sa kanyang puso ang malamig na pagmamataas. Sa halip, mayroong isang pakiramdam ng panginginig at determinasyon. Dahan-dahang pumasok ang Rolls-Royce sa pangunahing bulwagan. Daan-daang reporter ang naghihintay. Nakataas ang mga kamera, ang flash ay patuloy na kumikislap. Ang mga tawag ay umalingaw-ngaw sa iba't ibang wika. Madam Morgan, totoo bang umiyak kayo dahil sa isang mangkok ng kanin ng Pilipinas? Ano ang sasabihin ninyo sa mundo? Hihingi ba kayo ng tawad? Lumabas si Alexandra. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig na parang yelo, kundi may bahid ng pagod. Ang kanyang mga mata ay mapula pa rin. Wala siyang sinabi, tumango lamang ng bahagya sa media at pumasok sa loob. Ang auditorium noong araw na iyon ay tahimik na tahimik. Wala na ang bulong-bulungan ng galit noong nakaraang gabi. Sa halip, mayroong isang mabigat na kapaligiran ng paghihintay. Libu-libong mga mata ang sumusunod sa bawat hakbang niya. Umakyat siya sa plataporma ng pagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa mikropono, nanginginig ng bahagya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang isang babae na minsang nagpasunod sa Wall Street ay naramdaman ang kanyang puso na tumibok ng malakas. Ang ilaw ay tumama sa kanya, nagpapakita ng mukha na basang-basa ng mga karanasan sa loob lamang ng isang gabi. Huminga ng malalim si Alexandra at nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi na malamig kundi mahinahon at puno ng emosyon. Kahapon, sinabi kong wala akong matututunan sa Pilipinas. Nagkamali ako. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa auditorium. Huminto si Alexandra, tiningnan ng diretso ang bawat tao sa ibaba. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong ang tunay na lakas ay nasa kapangyarihan, sa pera, sa kakayahang magpaluhod sa iba. Ngunit kagabi, isang mangkok ng puting kanin mula sa isang pamilyang magsasakang Pilipino ang nagpamulat sa akin sa katotohanan. Ang pinakadakilang lakas ay wala sa pitaka, kundi nasa pusong marunong magbahagi. Ang buong auditorium ay tila humihinga ng malalim, maraming mga mata ang lumuluha. Ibinaba ni Alexandra ang kanyang boses. Isang mahirap na bata na may malinaw na mga mata ang nagbigay ng kanyang kanin sa akin, isang estranghero, isang taong minsang minamaliit ang kanyang bayan. Sa sandaling iyon, umiyak ako dahil natanto kung matagal ko nang nawala ang aking pagkatao. At kayo mismo, ang mga Pilipino, ang nagturo sa akin ng araling iyon. Yumuko siya ng napakababa. Hindi na iyon ang pagyukod ng isang negosyante, iyon ay ang pagyukod ng isang tao na talagang nakaramdam ng kahihiyan, pagsisisi at pasasalamat. Sumabog ang auditorium sa palakpakan. Ang mga palakpak ay walang humpay, umalingaw-ngaw sa bawat pader, kumalat hanggang sa pasilyo. Ang mga internasyonal na reporter ay nagsiksikan upang kunan ang makasaysayang sandaling ito. Alam ng mga tao na ito ay isang balita na yayanig sa buong mundo. Ang isang bilyonaryong Amerikana, nakilala sa pagiging malamig at mayabang, ay nakayuko ngayon, humihingi ng tawad at pumupuri sa Pilipinas hindi dahil sa pang-ekonomiyang lakas o militar, kundi dahil sa lakas ng pagmamalasakit. Tumingala si Alexandra, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Gusto kong magpasalamat sa bansang ito. Pinilit ninyo akong yumuko sa paggalang. Dati, inisip kong ang halaga ng isang tao ay sinusukat lamang sa kanyang yaman o kapangyarihan.
Ngunit ngayon, itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na halaga ay nasa kakayahang magbahagi. At mula ngayon, hinding-hindi ko iyon malilimutan. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Maraming tao ang tumayo, hindi tumitigil sa pagpalakpak. Ang ilang internasyonal na delegado ay tumingin sa isa't isa, tumango. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng paggalang. Samantala, ang mga Pilipinong naroroon ay hindi maitago ang kanilang emosyon at pagmamataas. Sa labas, ang internasyonal na media ay sabay-sabay na naguulat ng live. Ang imahe ni Alexandra Morgan na nakayuko sa kumperensya sa Maynila ay lumabas sa lahat ng malalaki at maliliit na screen. Ang isang commentator mula sa isang American television channel ay nagsabi, "Ito ay isang sandali na walang sinuman ang nag-akala." Isa sa pinakamakapangyarihang babae sa mundo ang napilitang sumuko, hindi dahil sa pananalapi o politika, kundi dahil sa pagmamalasakit ng isang maliit na bansa. Umalis si Alexandra sa plataporma ng pagsasalita sa gitna ng matinding palakpakan. Nang bumaba siya, maraming delegado ang lumapit upang makipagkamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng kabaitan. Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang reyna ng yelo, kundi bilang isang tao na kakahanap pa lamang sa kanyang sarili. Lumingon siya at tiningnan ang auditorium. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang labi ay bumulong. "Salamat, Pilipinas." At sa sandaling iyon, hindi lamang siya ang nagbago. Ang buong mundo ay nagsimula ring tumingin sa Pilipinas sa ibang paraan. Ang tingin ng paggalang at paghanga. Ang sandali nang yumuko si Alexandra Morgan sa gitna ng Philippine International Convention Center ay hindi lamang nanatili sa loob ng 4 na dingding ng auditorium. Ito ay kinunan ng daan-daang kamera na i-transmit ng live, kumalat sa social media sa loob lamang ng ilang segundo. At noong araw na iyon, nayanig ang mundo. Sa New York, kung saan sanay ang Wall Street sa imahe ng isang malamig na Alexandra na may matalim na tingin, ang bawat hakbang ay may bahid ng kapangyarihan. Ngayon, sa malaking screen ng Times Square, lumabas ang imahe niya na lumuluha, nanginginig ang mga balikat, nakayuko sa harap ng Pilipinas. Huminto ang pulutong, tumingala at nagbulungan. Maraming tao ang umiling, hindi makapaniwala, ngunit mayroon ding mga matang nanahimik na tila nagising din sa pagbabagong iyon. Sa Tokyo, naglabas ang NHK Television ng isang espesyal na balita na may headline, "Isang mangkok ng kanin ng Pilipinas, nagpaluhod sa reyna ng Wall Street." Sa Frankfurt, kung saan minsang itinatag ni Alexandra ang kanyang imperyo ng pananalapi sa Europa, ang mga malalaking pahayagan ay nagpost ng headline, "Isang patak ng luha sa Maynila ang pagyukod ng kapangyarihan." Sa Paris, tinawag ng Le Monde ang pangyayaring ito na isang aral ng pagkatao na dapat pag-isipan ng buong mundo. Sa US, patuloy na nag-ere ang CNN ng mga kuha niya na pinupunasan ang kanyang luha kasama ang komentaryo. Marahil ito ang pinaka-emosyonal na sandali sa kasaysayan ng internasyonal na mga komperensya sa ekonomiya. Umuusok ang global social media. Ang Vietnam Rice Bowl ay naging Philippine Rice Bowl at Alexandra Tears ang nanguna sa trending ng Twitter sa loob lamang ng ilang oras. Milyon-milyong status updates mula sa ordinaryong tao hanggang sa mga negosyante, politiko at sikat na artista ang nagbahagi ng kanilang saloobin. Isang user sa UK ang sumulat, "Hindi ko inakala na ang isang mangkok ng kanin ay makapagpapabago sa isang buong tao. Ang Pilipinas ay talagang espesyal." Isang negosyante sa Silicon Valley ang nagkomento, "Marahil ay dapat nating matutunan muli ang kasimplehan. Hindi lahat ang pera. Sa Pilipinas, umaapaw ang pagmamataas." Nagbahagi ang mga tao ng imahe ng bilyonaryong Amerikana na nakayuko, na itinuturing itong patunay ng espiritual na halaga ng bansa. Ang mga pahayagan sa loob ng bansa ay sabay-sabay na nagpost ng headline, "Kanin ng Pilipinas, dakilang aral." Para sa global financial world, pagmamalasakit ng Pilipino nagpaluhod sa mundo. Sa mga forum, ang mga komento ay puno ng emosyon. "Grabe, ang galing. Ito ang lakas ng puso ng Pilipino." Ang isang mangkok ng kanin ay gumawa ng kasaysayan. Samantala, sa US, natigilan ang mundo ng pananalapi. Sa Wall Street trading floor, maraming investor ang patuloy na nag-uusap. May ilang nagsabing mahina si Alexandra, may ilan namang nakakita ng isang bagong estratehiya.
Nagsisimula raw siya ng isang mas makataong pilosopiya ng negosyo. Sa kabila ng kontrobersiya, may isang katotohanan na hindi matanggihan ng sinuman. Ang imahe niya na lumuluha sa Maynila ay nagpabago sa pananaw ng buong mundo. Sa loob ng marangyang hotel room sa Maynila, tahimik na nakaupo si Alexandra, nakatingin sa screen ng live television na nag-uulat tungkol sa kanya. Paulit-ulit na ipinapalabas ang mga kuha ang luha, ang puting kanin, ang pagyukod. Dahan-dahan niyang hinawakan ng screen, bumulong, "Ito ba talaga ako?" Ang assistant na nakatayo sa tabi niya ay hindi pa siya nakita na ganoon kamarupok. Maingat niyang sinabi, "Madam, nagkakagulo ang mundo, ngunit iginagalang kanila ng higit kaysa kailanman." Tumahimik si Alexandra. Naalala niya ang mga mata ng bata na kumikinang na parang bituin. Naalala niya ang malumanay ng ngiti ng magsasaka. Naalala niya ang asul na usok sa umaga. Lahat ay napakasimple na hindi kayang sukatin ng pera. At ang mga simpleng bagay na iyon ang nakarating sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang balita tungkol sa pangyayari ay umabot hanggang sa Washington. Isang American senator ang nagsalita. "Marahil ay oras na para tingnan natin ang Pilipinas sa ibang paraan, hindi lamang bilang isang kasosyo sa ekonomiya, kundi bilang isang modelo ng pagpapahalaga sa pagkatao." Binanggit din ito ng United Nations sa isang sesyon. Ang aral mula sa isang mangkok ng kanin ng Pilipinas ang patunay na ang sangkatauhan ay nangangailangan ng mas maraming pagmamalasakit at mas kaunting kasakiman, accounting and spouse. And the powers of I had. Habang nag-uusap ang mundo, nagpa siya si Alexandra na manahimik sa harap ng media. Hindi siya sumagot sa mga panayam, hindi siya lumabas sa pahayagan, naglaan lamang ng oras para magmuni-muni. Umupo siya sa tabi ng bintana ng hotel, nakatingin sa maingay na kalye ng Maynila at may umusbong na determinasyon sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang ang karanasang ito ay maging isang panandaliang sandali lamang. Kailangan itong maging simula. Nang gabing iyon, habang nag-iilaw ang buong lungsod, binuksan ni Alexandra ang kanyang laptop at sumulat ng isang bukas na liham para sa buong mundo. Ang liham na iyon ay mabilis na na-post sa opisyal na website ng korporasyon na itinatag niya. Sa liham, sumulat siya, "Ako si Alexandra Morgan. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong ang pera at kapangyarihan ang tanging sukatan ng halaga ng tao. Nabuhay ako ng malamig, malupit, at inisip kong iyon ang lakas. Ngunit sa Pilipinas, sa isang maliit na bahay, isang mahirap na bata ang nagbigay ng kanyang nag-iisang mangkok ng kanin sa akin. Sa sandaling iyon, natanto kong nawala sa akin ang pinakamahalaga, ang pagmamalasakit. Umiyak ako at nangako akong mula ngayon, iba na ang magiging buhay ko." Agad na kumalat ang liham. Tinawag ito ng mga internasyonal na ahensya ng balita na pinakataos-pusong pag-amin ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Maraming scholar, cultural researcher, ang sumulat ng mga artikulo na itinuturing ang pangyayaring ito bilang isang pagbabago sa kung paano tinitingnan ng mundo ang mga halaga. Alam ni Alexandra na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Simula pa lamang ito. Isang mangkok ng kanin ng Pilipinas ang nagbukas ng isang pinto. Ang pinto na nagbalik sa kanyang sarili at maaaring magdala sa buong mundo sa isang bagong paraan ng pag-iisip. Sa puso ng Maynila, noong gabing iyon, ang reyna ng Wall Street ay tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mata ay malayo ngunit puno ng determinasyon. Bumulong siya. "Bukas, magsisimula ako muli at magsisimula ako mula rito." Kinabukasan, gumising ang Maynila sa isang araw na puno ng sikat ng araw. Sa mga kalye, ang mga sasakyan ay abala, ang tunog ng busina ay humalo sa maagang hiyawan ng mga nagtitinda. Sa loob ng marangyang hotel room, nakaupo si Alexandra Morgan sa tabi ng bintana, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa simpleng ritmo ng buhay. Sanay siyang tumingin mula sa ika-80 palapag ng mga kumikinang na salamin na skyscraper sa New York, kung saan sa ibaba ay may maliliit na tao na nagmamadaling tumatakbo sa gulong ng pananalapi. Ngunit dito, ang Maynila ay may ibang ritmo, mabagal, ordinaryo, ngunit puno ng init. Ang laptop sa harap niya ay bukas pa rin sa bukas na liham na ipinadala niya kagabi. Binasa niya muli ang bawat linya ng kanyang sariling mga salita at sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang dekada, hindi siya nahiya sa pag-amin.
Maaaring mag-usap ang mundo, maaaring punahin siya, maaaring isipin siyang mahina. Ngunit alam ni Alexandra na ang katotohanan, nakakahanap pa lamang niya ang tunay na lakas. Pumasok ang assistant, may hawak na telepono. Madam, naghihintay ang buong mundo ng inyong tugon. May daan-daang kahilingan para sa panayam, 12-dosenang imbitasyon para sa live speaking mula sa New York, London, Tokyo. Pero may isa pa po. Inabot niya ang telepono sa kanya. Ang screen ay nagpapakita ng isang abiso mula mismo sa Board of Directors ng korporasyon na itinatag niya. Hinihiling nilang bumalik siya agad sa US upang magpaliwanag dahil ang stock ng korporasyon ay nagbago ng malaki pagkatapos siyang umiyak sa Pilipinas. Hawak ni Alexandra ang telepono ng tahimik. Naiintindihan niya na ang kanyang aksyon ay nagdulot ng isang pagyanig hindi lamang sa media, kundi pati na rin sa mundo ng pananalapi. Ang mga shareholder, kasosyo, kalaban lahat ay nakatingin. Ang isang maling desisyon ay maaaring magpabagsak sa imperyo na itinayo niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natatakot. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang boses ay matatag. Sabihin mo sa kanila, hindi ako aalis agad sa Pilipinas. Mayroon pa akong mahalagang bagay na kailangang gawin dito. Nagulat ang assistant. Madam, sigurado po ba kayo? Maaari po kayong mawalan ng lahat. Tumango si Alexandra, tumingin sa labas ng bintana, kung saan may isang batang nagtitinda ng pahayagan ang tumatakbo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang malinaw na boses ay umaalingaw-ngaw. Ngumiti siya ng mahina. Kung mawala man ang lahat ng pera, ngunit maibalik ang kaluluwa, hindi iyon pagkawala, kundi isang pagtubos. Noong araw na iyon, nagpasya si Alexandra na bumalik sa mahirap na nayon kung saan siya umiyak. Ang marangyang convoy ay umalis muli sa lungsod. Sa pagkakataong ito ay hindi na maingay sa mga kamera kundi mayroon lamang siya at ilang malapit na assistant. Nang huminto ang sasakyan, nagulat ang magsasaka at ang pamilya nang makita siyang bumalik. Masayang sumigaw ang bata, tumakbo upang hawakan ang kanyang kamay. Yumuko si Alexandra at niyakap ang bata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bumalik ako upang magpasalamat sa iyo. Pumasok siya sa bahay na kahoy, umupo sa lumang banig. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tiningnan ang hapagkainan ng may paghamak. Sa halip, tahimik siyang nagbigay galang. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang tseke, ngunit nang ilapag niya iyon, umiling ang magsasaka. Hindi niyo po kailangang gawin iyan. Hindi namin ibinigay ang kanin upang kapalit ng pera. Natigilan si Alexandra. Naiintindihan ko, dito, ang halaga ay hindi kayang bilhin ng pera. Binalik niya ang tseke, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Kung gayon, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na gumawa ng isang mabuti para sa lugar na ito. Ngumiti ng malumanay ang magsasaka. Kung gusto niyo po talaga, tulungan ninyo ang mga bata rito na makapag-aral ng maayos. Iyan ang mas mahalaga kaysa sa anumang regalo. Tahimik si Alexandra. Hindi niya inakala na ang isang simpleng alok na ganoon ay may mas malaking lakas kaysa sa anumang bilyong dolyar na kontrata. Tumango siya ng matatag. Nangangako ako, magsisimula ako mula rito. Magtatayo ako ng mga paaralan para sa mga batang Pilipino. Tumahimik ang buong bahay. Tumingala ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bilog at kumikinang. Hinimas ni Alexandra ang buhok niya. Ang kanyang puso ay puno ng damdamin na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Alam niya na ito ang nakatakdang desisyon. Isang bagong daan ang nagbubukas, ganap na naiiba sa lahat ng dinala niya sa loob ng ilang dekada. Kinahapunan, bumalik si Alexandra sa hotel. Agad na nagtawag ng isang online na pulong sa Board of Directors ng korporasyon. Nang lumabas ang mga mukha sa screen, maraming galit, ang iba ay naguguluhan. Isang malaking shareholder ang nagsalita. Madam Morgan, ano po ang ginagawa ninyo? Ang inyong imahe ay nagpababa sa stock. Kailangan naming bumalik kayo agad sa New York. Kalmado si Alexandra, tumingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Sa loob ng maraming taon, kumita tayo ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit kapalit nito, marami tayong kinuha mula sa ating mga empleyado, mula sa komunidad, mula sa ating sariling puso. Natanto ko ang pagkakamali. Mula ngayon, magbabago tayo.
Maglalaan tayo ng bahagi ng ating kita para sa edukasyon, para sa komunidad, para sa mga taong nangangailangan ng tulong. At magsisimula ako sa Pilipinas. Tahimik ang screen, maraming mukha ang nagbago, may ilang mariing tumutol, may ilang tahimik na nag-iisip. Ngunit alam ni Alexandra na, sa pagkakataong ito, hindi siya aatras. Hindi na siya ang Ice Queen, ang babaeng alam lamang ang panalo at talo sa larangan ng negosyo. Nakahanap siya ng mas malaking lakas, ang lakas ng pagmamalasakit. Nang matapos ang pulong, tahimik siyang nakaupo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ibang tingin. Alam niya na ang desisyon na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala niya ng imperyo na minsang naghari sa Wall Street, ngunit alam din niya na iyon ang tanging daan upang matubos ang kanyang sarili. Muling bumaba ang gabi sa Maynila, ang mga kalye ay kumikinang sa ilaw. Lumabas si Alexandra sa balkonahe, nakatingin sa malayo kung saan umaabot ang mga palayan. Bumulong siya na parang isang pangako na ipinadala sa hangin. Ang isang mangkok ng kanin ng Pilipinas ang nagpabago sa akin. Ngayon, oras na para gamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang baguhin ang mundo. Sa loob lamang ng isang linggo, pagkatapos ng pangyayari sa Maynila, ang pangalan ni Alexandra Morgan ay lumabas sa lahat ng pahayagan na may ganap na ibang imahe. Hindi na siya ang malamig na Ice Queen sa Wall Street, hindi na ang malupit na bilyonaryo sa mga brutal na transaksyon, kundi isang tao na umiyak dahil sa isang mangkok ng kanin ng Pilipinas at yumuko sa harap ng pagmamalasakit. Tinawag ito ng mundo na isang makasaysayang sandali. Sa newsroom ng CNN sa New York, sinimulan ng anchor ang programa sa tanong, nasasaksihan ba natin ang paggising ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo at ano ang nagdulot ng paggising na iyon? Hindi isang krisis sa pananalapi, hindi isang halalan, kundi isang mangkok lamang ng kanin ng Pilipinas. Sa Europa, ang mga malalaking pahayagan tulad ng Le Monde at Der Spiegel ay nag-publish ng malalim na pagsusuri tungkol sa phenomenon ni Alexandra. Tinawag nila itong ang pangyayari sa Maynila. Ang mga scholar, pilosopo, sosyologo ay nagdebate sa telebisyon tungkol sa kahulugan ng pagkatao nito. May ilang nag-isip dito bilang isang sampal sa malamig na kapitalismo. May ilang nagsabing ito ang pagbabalik ng halaga ng tao sa panahon ng globalisasyon. Samantala, sa Pilipinas, ang nayon kung saan pumunta si Alexandra ay naging sentro ng atensyon. Dose-dosenang internasyonal na reporter ang pumunta. Gustong kunan ang simpleng bahay na kahoy, gustong makita ang batang nagbigay ng kanin. Ngunit ang magsasaka ay ngumiti lamang ng malumanay. Ginawa lang namin ang itinuro ng aming mga magulang magbahagi, magmalasakit. Wala namang malaki doon. Ang bata ay inosente rin. Nakita ko pong malungkot si inay, kaya ibinigay ko po. Dito po, ganyan kaming lahat. Ang mga simpleng salita na iyon ang lalong nagpaantig sa mundo dahil ang kasimplehan na iyon ang lumikha ng isang dakilang aral. Bumalik sa Maynila, nagdao si Alexandra ng isang press conference. Ang buong auditorium ay puno. Daan-daang reporter ang nagsisiksikan, ang mga kamera, mikropono ay nakatutok sa kanya. Lumabas si Alexandra na nakasuot ng simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay hindi na maayos na makeup tulad ng dati, mayroon lamang siyang katahimikan. Sinimulan niya sa isang pangungusap na nagpahinga sa lahat. Dati, naniwala akong ako ang pinakamalakas, ngunit lumabas na ako ang pinakamahina dahil nakalimutan ko kung paano maging tao. Isinalaysay niya ng detalyado ang sandali nang bigyan siya ng kanin ng bata, isinalaysay ang luha, isinalaysay ang pagsisisi nang maalala ang kanyang pagkabata sa Kentucky. At pagkatapos, inihayag niya ang isang desisyon na nagpabigla sa buong mundo. Maglalaan siya ng $2 billion mula sa kanyang yaman upang magtatag ng isang internasyonal na pondo ng edukasyon na tinatawag na the Humanity Rice Bowl Fund. Ang layunin ng pondo ay magtayo ng mga paaralan, magbigay ng scholarship at mapabuti ang kondisyon ng pag-aaral para sa mga mahihirap na bata sa buong mundo. Magsisimula sa Pilipinas. Sinabi ni Alexandra, kung ang isang mangkok ng kanin ay nakapagpabago sa akin, ang milyon-milyong mangkok ng kanin at milyon-milyong pagkakataon sa pag-aaral ay maaaring magpabago sa buong mundo. Sumabog ang auditorium sa palakpakan. Agad na nag-ulat ang mga ahensya ng balita.
Nagpost ang Bloomberg ng malaking headline, Alexandra Morgan, nangako ng 2 billion para sa Global Education Fund pagkatapos ng Manila Shock. Nagkomento ang BBC na ito ay hindi lamang isang gawa ng kawanggawa. Ito ay isang muling pagtukoy ng pilosopiya ng negosyo. Sa Wall Street, ang balitang ito ay nagdulot ng pagyanig. Ang stock ng kanyang korporasyon ay bumaba ng malaki sa unang araw ng trading pagkatapos ng anunsyo. Maraming investor ang naguguluhan, maraming shareholder ang galit, ngunit mayroon ding isang bagong opinyon ang lumabas. Marahil ito ang tamang hakbang para sa isang hinaharap kung saan ang negosyo ay konektado sa responsibilidad sa lipunan. Sa loob ng isang saradong pulong sa New York, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nagtalo ng mariin. May ilang humingi na mag-resign si Alexandra. Ngunit lumabas siya online. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Nagsalita ng dahan-dahan, kung gusto ninyo ng isang CEO na alam lamang kung paano magpayaman, handa akong umalis. Ngunit kung gusto ninyo ng isang kumpanya na magtatagal at igagalang, hindi lamang katatakutan, samahan ninyo ako. Hindi ko kayo pinipilit, ngunit naniniwala akong ito ang tanging daan. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, biglang nagsalita ang isang veteranong miyembro. Marahil, tama siya. Nagbabago ang mundo. Kailangan nating manguna. Tumango ang isa pa. Natapos ang pulong, hindi na kasing tensyon tulad ng dati. Alam ni Alexandra na nagtanim siya ng isang binhi. Sa mga sumunod na araw, maraming internasyonal na organisasyon ang nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa The Humanity Rice Bowl Fund. Ang mga batang negosyante, ang mga minsang tumitingin kay Alexandra bilang isang idolo, ay tinitingnan na siya ngayon sa ibang paraan, parehong humahanga at natututo. Kumalat ang isang malawak na diskusyon, ang humanistic business ba ang kailangang trend? Samantala, sa Pilipinas, bumalik si Alexandra sa nayon sa pagkakataong ito ay hindi na sa marangyang convoy kundi kasama lamang ang ilang assistant. Nakasuot siya ng simpleng puting shirt at flat shoes. Tiningnan siya ng mga tao nang walang anumang distansya na parang isang matandang kakilala na bumalik. Sumigaw ang bata. Bumalik po kayo. Yumuko si Alexandra at niyakap siya ng mahigpit. Sinabi niya, tinupad ko ang aking pangako. Magtatayo ako ng isang bagong paaralan para sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Ang buong nayon ay masaya. Ang magsasaka ay naantig. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Tumayo si Alexandra sa gitna ng sementadong bakuran, nakikinig sa hangin na dumadaloy sa palayan at biglang naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob. Alam niyang nasa tamang landas siya at mula sa sandaling iyon, ang kuwento ay hindi na lamang tungkol sa isang individual, ito ay naging isang simbolo. Pinapanood ng buong mundo ang Pilipinas, hindi lamang dahil sa ekonomiya o politika, kundi dahil sa isang simpleng aral. Ang pinakadakilang lakas ng tao ay ang pagmamahal. Isang taon pagkatapos ng nakatakdang araw sa Maynila, nagbago ang mundo sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang maliit na nayon kung saan minsang umiyak si Alexandra Morgan dahil sa isang mangkok ng kanin ay nagkaroon ng bagong hitsura. Sa lupang minsang may palayan lamang at mga kupas na bubong, isang maringal na paaralan ang itinayo. Ang mga dingding ay pininturahan ng matingkad na dilaw, ang tunog ng kampana ng paaralan ay umaalingaw-ngaw sa malayo, ang tawa ng mga bata ay masaya. Tuwing umaga, sa gate ng paaralan, isang malaking karatula ang nakasulat sa Filipino at English, Paaralan ng Sangkatauhan at Kanin. Sa araw ng inaugurasyon, naroon si Alexandra. Hindi na siya lumabas na nakasuot ng magarbong damit o sa isang makintab na sasakyan. Sa halip, nakasuot siya ng simpleng puting barong Tagalog, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang mga tao sa nayon ay lumabas upang salubungin siya. Hindi na siya tinitingnan ng may distansya kundi parang isang pamilya na bumalik. Ang batang lalaki, na ngayon ay ang unang estudyante na pumasok sa bagong klase, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Nang umakyat si Alexandra sa plataporma ng pagsasalita, nanginginig ang kanyang boses. Isang taon na ang nakalipas, inisip kong wala akong matututunan sa Pilipinas, ngunit ang lugar na ito ang nagbigay sa akin ng pinakadakilang aral sa aking buhay. Ngayon,
Kapag nakikita ko ang mga batang ito na makapag-aral, naniniwala akong ang isang simpleng mangkok ng kanin ay hindi lamang makapagpapabago sa isang tao kundi sa buong mundo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, maraming tao sa nayon ang naantig, ang mga luha ay umaagos. Kinunan ng internasyonal na media ang sandaling iyon, at muli, ang imahe ni Alexandra Morgan sa Pilipinas ay kumalat sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ang paaralan sa maliit na nayon na ito. Ang The Humanity Rice Bowl Fund na itinatag ni Alexandra ay lumawak sa 12-dosenang bansa, mula sa Africa hanggang South Asia, mula sa mga squatter area sa South America hanggang sa malalayong lugar sa Eastern Europe. Maraming paaralan ang itinayo, daan-daang libong bata ang nakapag-aral. Isang bagong kilusan ang lumabas humanistic business. Maraming malalaking korporasyon ang nagsimulang maglaan ng bahagi ng kanilang kita para sa komunidad, hindi na lamang tumatakbo sa mga numero. Sa Wall Street, ang mga investor na tumatawa kay Alexandra ay kailangan ng tumango upang aminin na ang stock ng kanyang korporasyon pagkatapos ng isang panahon ng matinding pagbabago ay sa wakas ay bumalik at maging mas malakas pa. Dahil ang mundo ay hindi lamang bumibili ng kanyang mga produkto, kundi naniniwala rin sa bagong pilosopiya na dinala niya. Pinatunayan ni Alexandra na kapag ang negosyo ay konektado sa responsibilidad sa lipunan, iyon ang sustainable na daan. Sa isang internasyonal na kumperensya sa Geneva, inimbitahan si Alexandra na magsalita. Isinalaysay niya ang kwento sa Pilipinas, sa pagkakataong ito ay hindi na nahihiya kundi puno ng pagmamataas. Dati, ako ang naghari sa Wall Street. Ngunit ngayon, gusto kong maging estudyante ng isang batang Pilipino. Tinuruan niya ako na ang lakas ay wala sa pagmamay-ari kundi nasa pagbabahagi. Tahimik ang bulwagan at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang matagal na palakpakan. Mula noon, tinawag ng mga tao si Alexandra sa isang bagong pangalan, The Humanity Queen, ang reyna ng pagmamalasakit. Ang titulo na iyon ay hindi nagmula sa bilyong-bilyong transaksyon, kundi mula sa isang simpleng mangkok ng kanin at isang patak ng luha sa Maynila. Ngunit para kay Alexandra, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga papuri. Ang pinakamahalaga ay ang pagbabago sa kanyang puso. Sa tuwing naaalala niya, nananakit pa rin ang kanyang ilong kapag naiisip niya ang inosenteng ngiti ng bata. Ang simple ngunit malalim na kasabihan, kanin ay maaaring kakaunti, ngunit ang pagmamalasakit ay hinding-hindi mauubos. Isang gabi, pagkatapos dumalo sa inaugurasyon ng isa pang paaralan sa Central Philippines, tahimik na tumayo si Alexandra, nakatingin sa paglubog ng araw sa palayan. Naalala niya ang buong paglalakbay mula sa mayabang na sinabi, "Wala akong matututunan sa mga Pilipino hanggang sa luha na bumagsak sa mangkok ng kanin, hanggang sa desisyon na magtatag ng pondo at baguhin ang kanyang buhay." Bumulong siya. Kung hindi ko tinanggap ang imbitasyon na pumunta noong araw na iyon, marahil ay mananatili akong isang malamig at walang kabuluhang tao. And all knows to me. 8. Ang batang lalaki noong nakaraan, na mas matanda na ngayon, ay tumakbo upang hawakan ang kanyang kamay. "Inay, gusto kong maging guro balang araw upang turuan ang ibang mga bata na magkaisa at magmahalan, tulad ng natutunan ninyo rito." Niyakap ni Alexandra ang bata, ang mga luha ay umagos muli. Sa pagkakataong ito, hindi na luha ng pagsisisi, kundi luha ng pag-asa. Ang balita tungkol sa mga bagong paaralan, tungkol sa humanistic business movement, tungkol sa The Humanity Rice Bowl Fund ay umaapaw sa media. At natanto ng mga tao na mula sa isang simpleng mangkok ng kanin sa Pilipinas, natutunan ng mundo ang isang dakilang aral. Ang tunay na halaga ay wala sa pera kundi sa pagmamahal at pagbabahagi. Ang katapusan ng kuwento ay hindi ang pagbagsak ng isang imperyo ng pananalapi o isang panalo sa larangan ng negosyo. Ang katapusan ay ang muling pagkabuhay ng isang puso na minsang naging bato at ang pagkalat ng isang mensahe na lumampas sa mga hangganan, lumampas sa oras. At sa Pilipinas, sa isang maliit na nayon, ang mga tao ay nabubuhay pa rin ng simple tulad ng dati, nagluluto pa rin ng puting kanin tuwing hapon, tinuturuan pa rin ang kanilang mga anak na magbahagi at magmalasakit. Hindi nila inisip na ang simpleng aksyon na iyon
ay nagpabago sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ngunit ang kasimplehan na iyon ang lakas na nagpaluhod sa mundo. Si Alexandra Morgan, mula sa malamig na reyna ng Wall Street hanggang sa reyna ng pagmamalasakit, ay sumulat ng isang bagong kabanata sa kasaysayan at ang kabanatang iyon ay nagsimula lamang sa isang maliit na butil ng bigas mula sa isang umuusok na mangkok ng kanin. Dahil kung minsan, upang baguhin ang buong mundo, hindi natin kailangan ng mga dakilang bagay. Kailangan lang natin ng isang simpleng aksyon na nagmula sa pagmamahal. Kung nararamdaman ninyo na ang mga kuwento na dinadala ng inyong tagapagsalaysay araw-araw ay makabuluhan at nakakaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi mapalampas ang pinakabagong mga paglalakbay na nakakaantig sa puso. Paki-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang maikalat ang mga positibong mensahe.